Welcome to Donmar TV News Channel. Ang galit ng Pangulo sa ICC, justified bilang leader ng isang sovereign country ayon sa Malacanang. Naniniwala po si Presidential Spokesman Harry Roque na justified ang galit ni Pangulong Rodrigo Duterte laban po sa International Criminal Court. Reaksyon nito ni Roque sa pagmumura at pagtawag ng Pangulo sa ICC bilang baliw dahil sa hiling po ni former prosecutor Fatou Bensouda na full investigation sa drug war ng Pilipinas. Sinabi po ni Roque na walang jurisdiksyon ang International Tribunal sa Pangulo. Tulad ng presidente ay minura din ni Roque ang ICC dahil ang Pilipinas ay isang sovereign country. Iginit pa ng kalihim na ang mga Pilipinong piskal at hukom lang ang pwedeng mag-imbestiga o magkaso sa Pangulo. Mababatid na makikita po sa 52-page report ni Bensouda ang ilang police reports, ang human rights group Amnesty International report, news agencies, pamilya ng mga napatay at ang kanilang counsel at sources na kamakailan ay nag-redact ng kanilang mga pahayag. Pero malinaw po yan, it's BS because in the first place, we are a sovereign country. Kung meron dapat mag-imbestiga at maglitis ka presidente, it will have to be Filipino fiscals and the trial will have to be before Filipino judges. Nakakatuwa na hindi tinitingnan yung kulay. Basta ang pangalan ng serbisyo para sa bayan ay magtutulungan ang magbe-benefit ito taong bayan. Nagsimula na kanina sa lungsod ng Maynila ang Vaccination Express na programang pinangungunahan ni Vice President Leni Robredo. Layo nitong maabot ang iba pa nating mga kababayan na nais magpabakuna laban sa COVID-19. Sa pakikipagtulungan sa pribadong sektor, dinala ni VP Robredo ang drive-thru vaccination program sa CCP complex kung saan binakunahan ang mga tricycle driver, pedicab drivers at maging delivery riders. Bukod sa libreng pagkain, namahagi rin ng 500 pesos na libreng gas card sa kada driver na nagpabakuna. As of 12 noon kanina, umabot sa 900 drivers ang nabakunahan ng Vaccine Express. Personal na pinasalamatan ni Mayor Isko Moreno Dumagoso si VP Robredo sa inilunsad nitong programa sa lungsod. At nang tanungin kung posibleng mapalawig ang kanilang tambalan sa 2022, sagot ni Yorme, ang mandato naman namin dalawa hanggang 2022 Ang expiration of our mandate is June 30 of 2022. Yes, we'll be happy. Natutuwa lang ako kasi anybody na tutulong sa mga taga Maynila bilang ama ng Luzon, tinatanaw namin yun ng utang na loob. Nilinaw naman ni VP Robredo na bahagi lamang ito ng kanyang trabaho at itinanggi na may kinalaman ito sa posible nilang tambalan ni Mayor Isko sa darating na eleksyon. Kasi yung pandemic naman, walang political color ito, diba? Yung trabaho namin, hindi kami dapat tumitingin sa preparation bago for 2022. And we also grateful to the system na nila. Samantala, muli namang dinagsa kanina ang mga vaccination centers sa Maynila matapos bawiin ang no walk-in policy. At dahil marami ang muling pumila, alas 8 pa lamang kanina ay nag-cut off na sa mga vaccination centers. Bagaman may mga inabutan ulit ng cut-off ayon sa ilang nabakunahan, mas mainam na rin ang first come first serve basis na ipinatutupad sa lungsod ng Maynila. Mas maganda na rin yung dito yung walk-in kasi maraming ngayon nagpapabakuna. Pero kasi yung sa text lang yun, minsan dinidedman nila yun, baka mamaya bukas na lang, baka sabihin meron pa. Ito, sure na to kasi pipila ka lang, may kuha ka ng number, tapos, ayan na, yung QR code mo, papakita mo. Parehas naman na maganda eh. Kaya lang talaga, kahapon na nalaman ko nga na bumaba ang mga nabakunahan. So, di ba dapat kailangan padamihin natin? Bumaba siya eh, kahapon kasi true text lang eh. Hindi katulad ngayon na kahit walk-in or mawalang test, pwede. So maganda rin ho ngayon. Sistema, maayos ang pila. Magre-react tayo dyan sa tandem ng Isko Robredo. Pumugong ang tambalang Vice President Leni Robredo at Manila Mayor Isko Moreno nang makita silang magkasama kanina sa isang bakunahan sa Maynila. Pahayag ng oposisyon na bukas na silang sumuporta ng kandidatong hindi nila kapartido. Nasa frontline na balitang yan si Mian Los Baños. Sabi nila, bukas na daw yung posisyon
na sumuporta sa hindi nila kaalyado. Paano? Wala na silang kasama. Pinandidirian na sila ng taong bayan kaya kailangan nilang mag-import na. Diba ganun yung sa basketball? Eto ngayon. Sila nag-i-import na itong liberal. Alam mo kung bakit? Wala na, hindi na kasi excited yung mga tao sa kanila eh. Diring-diring na sa kanila eh. Para bang, oy, ano ba kayo? Kandidato pa ba kayo? Asali pa ba kayo sa usapan? Parang hindi na kayo, hindi nyo ba napansin na iba na yung usapan? As in, iba na yung tono. Dati sila yung sikat, itong mga dilawan, talaga yung mga tao nun, may yellow ribbon pang nalalaman. Pati doon sa mga coaching may yellow sticker na. Ngayon, tinanggal na nila di ba? Aside sa kumupas na, parang tayo na siguro yung kotse nila pag merong ganun. Ganun na kasi sila ngayon di ba? Talagang laos na, bulok na, shoot na sa inodoro Sa Vaccine Express sa CCP Complex nagkita sina Vice President Leni Robredo at Manila Mayor Grabe, sanay na sanay si Isko, Yun lang masasabi ko, yun lang. Yun talaga, unang panood ko pa lang sa kanya, grabe, sanay na tong tao na to. Hindi! Alam niyo kung bakit, sanay na sanay. Sanay na siya noong una kay Erap, sumunod kay, sino ba yun? Sila Mayor Lim, di ba? Sino pa? Tapos si Atienza, sanay na siya Palipat-lipat, di ba? Sanay na sanay. Ko Moreno kaninang umaga. Ngayon, dati sip-siptan na kesyo okay siya kay Pangulong Duterte. Ngayon naman dito. Ang galing talaga. Hanga ako sa'yo, Isko, promise. Ibang level yung mo, palipat-lipat mo. Ang galing mo Para kang alam mo, ano man tang animal yun? Yung pagkakunin kinapitan niya, yung nagiging kulay niya. Ano man tawag doon sa ganong animal? Paalala nyo nga, nakalimutan ko na yung ganong animal Kung saan siya kumapit, same ang kulay niya, nagiging ganon. Partner kasi ang Office of the Vice President at ang LGU ng Maynila para sa pagbabakuna sa mga economic frontliners gaya ng mga tricycle driver at mga food riders. Bukod sa kwentuhan at tawanan, panay din ang selfie ni na VP at Yorme. Nagpapasalamat kami sa Office of the Vice. Nagpapasalamat kami sa Office of the Vice President. Vice President Leni at sa mga staff nila, ito talaga idea nila to na mag-create ng additional effort to help local government units like City of Manila. Feeling talaga nila sila nauna, no? Di ba? Feeling talaga nila parang grabe, laking bagay nito Ay nako. And we are very grateful with all the logistics given to us by the Office of the Vice President. We also grateful to the City of Manila. Kasi nang pinapost namin sa kanila, ito ang agad sila tapos yung supportang binigay sa amin all out. Kaya ang partnership sa bakunahan mauwi kaya sa tambalan sa 2022 elections? I think I can talk politics. If I can deliver in the next 6 weeks or 8. Malabo, hindi mo na mapag-usapan yung politics. So far, sa awa ng Diyos at sa tulong ng mga kawani ng gobyerno ng Maynila, wala pa kaming ipinangako noong kampanya na hindi natupad. Definitely I will decide. Definitely I will entertain politics sa right time. Napakahalaga na yung nilalapitan ng LGU, hindi 2022 yung kasi yung pandemic naman, walang political color ito, diba? Yung trabaho namin, hindi kami dapat tumitingin sa preparation bago po. Sorry pero naiirita ako sa mga ganyang statement. Hindi naman to for political Walang itong kasamang politika. Bakit kayo nag-invite ng mga press? Tigil-tigilan nyo nga ako. Walang politika ito, trabaho lamang ito. Sinong ginago nyo? Hindi, diba? Parang, tama na. Ang tagal ng gago ng mga Pilipino. Tigil na natin yung mga ganyang klaseng mga ganyang klaseng pambobola sa taong bayan.
Walang halong politika ito. Ito ay sadyang trabaho. There's no political color. Tayo ay nagtatrabaho lang para mayatid natin ng... Patrabaho, kailangan may media araw-araw. Tanggalan mo ng media. Alam mo, ako lang siguro magkaroon tayo ng batas na bawal bumuntot ang media sa mga politiko. In 2 years before the election. Tingnan ko lang kung magtrabaho pa yung mga yan. Baka sa opisina lang yung mga yan. Diba? Parang, wag nga kami. Style niya, bulok. Kaya talaga ako naiinis yung mga sa ganyang klaseng style. Na kasama. Okay lang. Sige, sabihin na natin kung kasama mo lang yung staff mo tapos nagpicture-picture, okay ako doon. Pero yung isang dosenang mahilig magmeriendang mainstream media, di umano. Kailangan laging kasama. Tapos sasabihin ninyong walang alam politika ito. There's no color in this. Sorry.